Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin ng ngayong araw, February 17, 2025. Apat na weather system nga po yung umiiral sa ating bansa. Ito nga pong northeast monsoon, easterlies, shear line ay nakaka-apekto nga po yan sa ating bansa. At just dito nga po sa pinakadulong bahagi ng ating bansa ay yung ITCC o yung Intertropical Convergence Zone. Asahan naman po natin na magiging maayos ang lagay ng panahon, pero meron nga chance ng mga pag-ulan dito nga po sa may parte ng Northern Luzon. Habang sa parte naman ng extreme Northern Luzon at sa may Cagayan, Apayao ay apektado naman po yan ng amihan. Habang sa Metro Manila naman, yung easterlies o yung mainit na hangin na nanggagaling sa dagat Pasipiko. Habang yung ITCC naman ay posibleng makaapekto po yan sa ilang bahagi ng Visayas at ng Mindanao at posibleng umabot po yan hanggang sa parte ng Palawan. Dito nga po sa ating rain map animation, mamaya nga pong alas 3 ng hapon, expected nga natin mataas ang posibilidad na magkaroon ng mga biglang pagbuhos ng pagulan sa Visayas at dito nga po sa parte ng Mindanao. May mga isolated rain showers din po tayo sa parte ng Palawan, maging sa eastern section ng Luzon. Pagdating naman po ng alas 8 ng gabi mamaya, magiging maayos naman ang lagay ng panahon ng western section ng ating bansa at maging sa ilang bahagi ng Bicol Region at Visayas, maliban lamang nga po sa western part ng Visayas at ng Mindanao na may tsansa ng pagkulimlim na kaulapan at yung bigla ang pagbuhos ng pag-ulan. Dito naman po sa ating advanced weather forecast, bukas nga po, February 18, expected pa rin po natin na ganun pa rin po yung magiging lagay ng panahon. Pagdating po ng February 19, asahan naman po natin northeast monsoon pa rin, ITCC at yung posible nga po dito yung shear line ay posibleng mawala, no? At pagdating naman po ng February 20, mataas po ang tsansa na may pagulan sa eastern section ng ating bansa. Pagdating naman po ng February 21, expected nga po natin sa parte ng Bicol Region, Visayas, Mindoro Provinces ay may mga tsansa na mga biglaang pagbuhos ng ulan dahil meron yung makakapal na kaulapan dyan. At pagdating naman po ng February 22, sa may parte naman ng Palawan, expected natin may pagulan. Pagdating nga po ng February 23, dito po ay mapapansin natin na maninipis na kaulapan pero may chance ng pagulan sa eastern section ng Visayas. Pagdating naman po ng February 24, muli pong pagbugso ng northeast monsoon at yung easterlies po apektado pa rin ang ating bansa. Dito po naman ay mawawala yung ITCC. Pagdating naman po ng February 25, mga taga Mindanao naman po ay mag-ingat dyan at ilang bahagi sa parte ng Visayas dahil nga po may tsansa ng malalakas na pagulan sa eastern section ng Mindanao. By February 26, yung shear line pa rin po ay magpamahina at katamtamang pagulan posibleng maranasan sa may eastern section ng Visayas at ng Mindanao. Pagdating naman po ng February 27, mataas ang tsansa ng pagulan sa parte po ng Visayas. Pagdating naman ng February 28, dito po maninipis na kaulapan and pagbalik po ng March 1, pagpasok na po ng unang araw ng Marso, dito po mayroon pa rin po tayong nakikitang amihan na posibleng nakaka-apekto pa po yan sa parte ng Northern Luzon habang magkakaroon muli tayo ng ITCC o yung Intertropical Convergence Zone at ito nga pong posible pang shear line. Pagdating po ng March 2, maninipis na kaulapan, posible pa rin po natin maranasan yan sa eastern section ng ating bansa. Sa ngayon nga po, wala pa rin naman po tayo nakikita o posibleng imo-monitor na bagyo o sama ng panahon na direkta makaka-apekto sa ating bansa. Pero again, ulit natin yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang tsansa na magbago po lahat yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin
yung mga posibleng sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.